Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Umabot ng mahigit 100,000 ang sumatotal na naitalang kaso ng dengue sa buong bansa na may 437 na naiulat na namatay magmula noong unang araw ng taon. Ayon sa Department of Health, tumaas ng 67% ang naitalang kaso kung ikukumpara sa naiulat noong nakaraang taon. Ang panahon o klima, partikular ang tag-ulan, ang iniuugnay na dahilan sa pagsirit ng kaso ng dengue ngayong taon. Hinimok naman ni DOH MMCHD Chief Lester Tan ang mga lokal na pamahalaan at publiko na palakasin ang cleanup activities upang mapigilan ang pagkalat ng dengue. Matapos ang kaliwat ka ng pag-viral ng mga video ng mga nabibiktima ng rabies, muling ipinapaalala ng Malacanang sa publiko na mayroon pong libreng pabakuna kontra rabies at immunization para sa mga bata. Sakali pong makagat o kahit makalmot ng mga alagang aso at pusa, maaari pong kumuha ng anti-rabies vaccine ang mga edad 0 hanggang 5 years old sa mga pampublikong ospital at health centers. Paalala lamang rin po na kamamatay ang virus na ito kung saan nararamdaman ang mga sintomas na maaari pang maagapan sa pamamagitan ng agarang post-exposure prophylaxis. Kaya naman, huwag mag-atubili na kaagad pabakunahan ang inyong mga anak sakaling makagat ng inyong alagang pusa o aso. Bad news para sa mga motorista. Aasahan po kasi sa susunod na linggo ang pagtataas ng presyo ng mga langis. Tataas ng mula 15 hanggang 60 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 50 hanggang 90 centavos naman ang itataas ng kada litro ng diesel. Samantala, asahan din ang pagtaas ng 25 hanggang 40 centavos sa kada litro ng kerosene. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News 4.